sabihin sa diwa ng iba. The time stops when you don't choose it. Kakatapos lang namin ng post-production sa Bangkok. And then right after mapanood namin, lumabas kami, Direk Cathy, si Mizel, si Leo. Tapos silang dalawa, si Mizel, yung producer namin. Tinanong niya si Leo, yung producer, parang nasaan yung dalawang relo na yung sa last scene direct, diba, na binili nila na souvenir, diba, sa Hong Kong. Sabi nila Leo, nakatago. Bakit? Sabi ni Mizel, tago nyo yun, huwag nyo iwawala. Kasi magkaka-part 2 to. So, nun pa lang, meron ng feeling talaga na mangyayari. Hindi pa napapalabas nun, hindi pa namin alam kung ano mangyayari. So, meron ng gut feeling na yun. Tapos, sabi niya sa akin, magsulat ka na ngayon pa lang. So, 5 years in the making. Ganong katagal. Hello Kathleen fans! Ito na nga, no? Medyo spoiler tayo dito sa Hello Love Again or part 2 po ng Hello Love Goodbye. So gaya po nang napanood ninyo at narinig ay yung dalawang relo na binili ni na Catherine at Alden dun sa mga last scenes ng Hello Love Goodbye ay kumbaga pa may significance yung relo, mga kasombreros, no? Sabi ng tindero ay titigil yung mga oras ng bawat isang relo kapag hindi sila ginamit. And yun nga, no, sa mga hindi po nakakaalam ay watch lover po talaga si Sir Alden Richards. Nung napanood ko yung house tour niya way back dun sa may Laguna, nung nasa Itbulaga time nila sa GMA pa yung Itbulaga, mga sombreros, wala pa sa TV5. Pinakita ni Sir Alden, mga sombreros, ang kanyang watch collections. Talagang mamahalin, no? Kagaya nung nabanggit natin din dun sa isang vlog na umaabot ng 800,000 yung kanyang relo na Rolex, mga kasombreros. Ganun po siya ka-fund or ka-lover, mga kasombreros, ng relo. May unang question ako dito, mga sombreros. Ano yung magiging gusto nyong theme song? Suggestion lamang po comment po kayo kung ano yung gusto nyong theme songs sa Hello Love Again. Kasi diba nung sa Hello Love Goodbye, yung ikaw at ako, nina Moira at Sir Jason, tapos tagpuan yata yung isa doon, mga sombreros, tapos kundi rin lang ikaw. So comment po kayo, mga sombreros. Tapos yung parang magiging takbo, another spoiler po, mga sombreros, parang ang magiging takbo ulit itong season 2, mga sombreros, ay susundan ni Joy susundan ni Ethan si Joy sa Canada. Tapos since 5 years, parang i-connect nila, mga sombreros, sa real happening sa mundo, mga sombreros, kasi diba nagkaroon ng pandemic, tapos 5 years na nakalipas. So kumbaga pa meron changes sa magiging treatment or yung approach ni na Joy at Ethan doon sa story, ayon dun sa mga nabanggit nga ng mga writers, mga sombreros. Kasi 5 years, di ba, minsan pag sa realidad ng buhay, kapag naging kayo, tapos 5 years na nakalipas, marami talagang changes when it comes to emotions, sometimes physical, di ba? Sometimes yung maraming aspects ang titingnan, mga kasombreros, when it comes to honing or growing a relationship, lalo na kapag mutual yung inyong understanding at mutual yung inyong feelings, mga kasombreros. Tapos another question, mga sombreros, sino yung gusto nyong ipasok na parang third party? Kasi dito, dun sa una pala, si Ma'am Maxine Medina, yung third party. So girl siya. Payag ba kayo na merong boy na third party ulit, mga kasombreros, na ipapasok na kumbaga pa parang may in love si Catherine, parang ganun, mga kasombreros, na tipo? Comment po kayo, mga kasombreros, at saka drop kayo ng name kung sino yung gusto nyong kumbaga pa maging third party na lalaki. Kung pwedeng si Anthony Jennings, pero medyo bata si Anthony Jennings, mga kasombreros, pero kayo, no, comment po kayo, mga kasombreros, kung pwede rin si David Licauco, pwede rin si James Reid, no, kasi para di ba Canada, tapos Amerikano or si Enrique Hill, pwede rin, mga kasombreros, yung tipong nandun na sa Canada o parang American citizen siya, tapos magkilala ni Kath doon sa, ano nyo, parang naging writer na tayo dito. No, parang nakaka-relate ako dito, mga source, kasi writer tayo ng college. So parang ako, parang
playful din yung mind natin when it comes to storytelling or story making, mga sombreros. Lalong-lalo na po sa tula. Kasi ang ganda, nakaka-excite, nakaka-thrill, nakaka-add ng kumbaga pa excitement, mga sombreros, sa mga manonood ng pelikula, yung gumagawa tayo ng parang sarili nating version, parang ganun, mga sombreros. Kasi po pwede rin talaga si James Reid at saka si Enrique Hill or si Donnie Pangilinan, okay rin naman, no? Pero yun nga, sino kaya yung po pwede? Po pwede rin ng mga bagong aktor, mga sombreros, or bagong mga artista ay papasok nila doon, no, sa sequel, kasi para mabigyan din ng big break. For example, po pwede rin naman si sino ba yung mga po pwede sa si Jack Roberto, pwede. hindi siya pwede kasi parang hindi siya medyo connect, mga sombreros. Si DJ, si Daniel Padilla pa rin yung tutulak ng maraming tao. Nakakatawa yung mga sinasabi ng maraming tao at mga comment, mga sombreros, kasi parang gusto pa rin nilang itulak si DJ at si Andrea dun sa sequel para magkaroon doon ng kumbaga pa mas malaking hatak sa audiences para mas lalo pang blockbuster. Di ba sina Catherine at saka si Alden nga lang parang sapat na para magkaroon pa ng blockbuster nung una nilang tambalan, mga sombreros. Pero kayo po, kung ano po ang inyong nasa puso't isipan yan, po pwede po kayo mag-drop ng inyong comment. Ayan, so ang ating tula para po sa vlog na ito ay pinamagatan nating Relo. Sa sobrang excitement natin, gumagawa na tayo ng version ng part 2. Gaya ng nabanggit, may malaking role ang mga nabili nilang relo. Mas lalong nakaka-excite, no? Nung sabihin ng tindero na ang pares ng relo ay may chance palang pag-ikot ay huminto. Jupiter ang pinakamalaking planeta sa buong kalawakan. Ang tindi ng words na binitawan nung ang dalawang relo ay inyo nang hinawakan. Pangalawang biggest ang planetang Saturn. Kung sa highway, ang panliligaw mo Alden kay Kath, sana'y huwag ka nang mag-U-turn. Pangatlong biggest planet ang Uranus. Naway love story ninyo ay umabong at magpatuloy, dumanas man ang maraming unos. Ang Neptune ang fourth biggest planet. Hindi pa rin kami makaget over. Kayong dalawa sa FAMAS 2024 ay parang positive at negative na nagmamagnet. Ikalima ang ating planetang Earth. Naniniwala kaming itinadhana kayo when you both born by birth. Ang top 5 biggest planets ay hango sa National Aeronautics and Space Administration or NASA. Puso ni Kath ay wala na sa iba, kundi kay Alden. Yes, NASA. NASA. NASA kanya na. Sana po ay nagustuhan ninyo, mga sombreros, ang ating tula. At nais ko pong mag-share ng verses about po sa mercy or awa o dakilang habag sa atin ng Diyos, mga sombreros. Simulan po natin Psalms 62 verse 12. Sabi po dito, "Also to you, O Lord, belongs mercy, for you render to each one according to his work." Ito, mga sombreros, yung dakilang awa ng Diyos ay hindi mapapantayan ng anumang awa, anumang kadakilaan ng tao. Pero yung isa sa dapat na pagbubulay-bulayan natin dito, sinabi dito na, "For you render to each one according to his work." Ito, mga sombreros, yung deserve ng tao na magkaroon at hindi magkaroon ay ina-approve ng Diyos. Tama po yung sabi dito, kung ano yung ginawa mo, kung ano yung deserve mo na magkaroon, mga sombreros, ay ibinibigay ng Diyos. For you render to each one according to his work. Kung kaya sinasabi natin na, ba't may mga mayayaman, ba't may mga mahihirap, ba't may mga nagdarahop, mga sombreros. So, ganun po siya, mga sombreros, no? Hindi inaalaw ng Diyos ang isang bagay sa isang tao na hindi niya deserve. Okay? Kagaya ng Kath din, no? Deserve nila, mga sombreros, ang gantong namamayagpag ang career, yung love life, yung riches, mga sombreros, parang halos sa lahat ng aspect, hindi tayo dapat na naiinggit or nagsiselos na bakit ganito si ganyan, bakit ganyan nakapagtapos, bakit ganyan ang hayakay ng buhay, bakit ganyan. So hindi po dapat tayo magkaroon ng mindset na ganun. We can make them as inspiration, yes, or aspiration. Pero hindi tayo dapat na huwag natin sisihin ng Diyos, huwag natin sisihin ng kahit na sino, ang kapitbahay natin, because we work out our own dreams, our goals, our ambitions, no?
kumbaga pa, hindi naman ibang tao ang, kumbaga pa, wag mong hayaang ibang tao ang magdesisyon para sa buhay mo. Wag mong hayaang i-drive or i-control kanila kahit mga desisyon mo, kahit yung mga pangarap mo. Yes, you can listen to their advice. You can listen to your parents, of course, to the people around you, especially your family. Pero wag mong sabihin na kumbaga pa, wag mong sisihin ang kahit na sino kung ano mang kinahinatnan ng ating buhay ngayon, mga kasamaras. Ganun po siya. Another verse po ay Psalm 86 verse 5. Sabi po dito, ang ganda nito, mga kasamaras, "For you, Lord, are good and ready to forgive and abundant in mercy to all those who call upon you." My secret, mga kasamaras, and that secret has been just revealed, mga kasamaras, and that is call upon the name of the Lord. Okay? Yung call, mga kasamaras, hindi lamang yung na, kumbaga pa, may problema ka, may trials ka, may challenge ka, or may test ka na kinakaharap. No, it's every day ng ating buhay. Kapag kailangan may time tayo, mga kasamaras, na nagbabasa tayo ng Biblia, nag-pray tayo, dapat may ganon. No? Kasi sabi dito, "For you, Lord, are good and ready to forgive." Grabe, no? Ang Diyos natin, mga kasamaras, maliban sa maawain, ay mapagpatawad and abundant in mercy to all those who call upon you. Sometimes nga, kahit na hindi tayo tumatawag sa Diyos, nandyan yung awa niya para naka-ready. Kumaga pa, nandun lang sa storage, nandun lang sa bodega sa heaven, ready to be poured out sa ating mga buhay kapag humingi tayo at nanalangin tayo sa Kanya, nag-request tayo at nag-ask tayo ng mercy, ng awa, mga kasambreros. Grabe ang kumaga pa nagagawa ng awa, mga kasambreros. Next verse po natin, Nehemiah 1:5. Sabi po dito, and I said, this was a prophet Nehemiah speaking or praying, and I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and those and observe your commandments. Ito, mga kasambreros, calling upon the name of the Lord is one way of manifesting or expressing that you love Him. Okay? Another verse po natin, mga kasambreros, is Nehemiah 9:31. Sabi po dito, nevertheless, in your great mercy, talking to God, you did not utterly consume them, nor forsake them, for you are God, gracious and merciful. Grabe. Merciful, punong-puno ng awa, mga kasambreros. Ito yung kumaga pa nagwi-withhold. Kasi ang tao minsan, tayo, no, ay deserving na maparusahan, deserving na mag-face or kumaga pa maranasan ang consequences ng ginawa natin. Pero dahil may habag, dahil may mercy, and our God is merciful, wini-withhold niya, kumaga pa hino-hold back niya yung parusa na dapat ay tawag dito, maranasan natin fully. Naalala ko yung isang scenario sa Biblia na King David and his people ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kamalian. Kumbaga pa gumawa ng census si King David. Basta, in other words, ay nagkasala si King David na kanyang hinirang, mga kasambreros. But David bowed down to God, kneeled down to God, mga kasambreros, and prayed for mercy. So, kumbaga pa, ako ang nagkasala, sabi niya ganon, ako na lang parusahan mo. Kasi ang parusa ng Diyos, yung anghel ng Diyos, mga kasambreros, ay binubuhos na yung parusa sa mga tao sa Jerusalem or sa Israel. And yung parusang yun, yung salot na yun, mga kasambreros, ay kumaga pa nasa boundary na parang madami ng libo-libo na yung natamaan, libo-libo na yung namamatay. And when David prayed, narinig ng Diyos, sabi niya, stop that, no? Pinigilan niya yung parusa. So parang ganun din sa ating buhay minsan, mga kasambreros. May mga kasalanan tayo na deserving na nating kumbaga pa mamatay, deserving na nating malumpo, deserving na natin yung kumbaga pa grabing parusa, deserving na nating makulong, deserving na nating ganito yung dapat gawin sa atin. Pero God, kumbaga pa pinigilan niya yung ganun katinding parusa. Kumbaga pa, dahil nagkakasala ang ating mga mata, pwede niya nang bulagin, nagkakasala ang ating mga kamay, pwede niya nang kumbaga pa gagawa siya ng way para maputulan or kumbaga pa mapasma, for example. Pero hindi niya ginawa because God is a God of mercy. At last verse po natin, mga kasambreros, Psalms 100 verse 5. Sabi po dito, for the Lord is good,
His mercy is everlasting and His truth endures to all generations. Wow, grabe. Mapapanganga ka na lang talaga mga sombreros sa grabing awa, grabing mercy ng Diyos. That is one of His names. Merciful. No? Full of mercy. Compassionate. Maawain mga sombreros. Sabi dito, for the Lord is good. Mabuti ang Diyos. Kung kaya sabi ko, sabi ng Biblia mga sombreros, sabi ni Jesus Christ, walang ibang dapat tawagin mabuti. Only God the Father. For the Lord is good. Kasi hindi ko ma-explain mga sombreros, grabe ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And no question to that. Indubitably good mga sombreros. Kumaga pa, walang question, no doubt about His goodness. Ito practical na advice or practical na reminder mga sombreros. Tayo bilang tao nakakaranas ng bad news, nagkakasakit, nagkakaroon ng problema sa buhay, but that doesn't mean that God isn't good because of your situation, because of our situation. Kasi nagka-problema kami, ganyan, so God is not good. No, He is consistently and constantly good. Huwag nating ibase yung kabutihan ng Diyos sa scenario or sa problema lang natin. Dahil nagka-problema tayo, hindi na mabuti ang Diyos. No. He doesn't need our approval. He doesn't need our consent para ituring siyang mabuti. Because He Himself, His being as God is good. Okay? Walang question about that. And even the presidents, even the great leaders of this world, even the richest, even the wealthiest, even the most influential people cannot, and parang kumaga pa, hindi niya kailangan ng approval. Mabuti ka ngayon, o bukas hindi, o mamaya-maya hindi. No, He doesn't need someone to approve or to be approved by His goodness. Okay? Huwag nating kumaga pa, may problema ka ngayon, hindi mabuti ang Diyos. No, He is not like that. Kumaga pa, sabi dito, for the Lord is good, His mercy is everlasting. And everlasting means forever. Lasting, walang katapusan, endless, limitless mga kasombreros. And His truth, ang kanyang katotohanan, endures to all generations. Grabe, no? Ang henerasyon natin mga sombreros, we only have a little amount of a span of years. Kumaga pa, let's say, average ng buhay ng tao is 75. That's average, or 70. Tapos, in that span of years na mabubuhay tayo dito, that is what we call our generation. Pwede pang from 15 years old or 13 kung nag-umpisa tayong nagkaroon ng isip, down to our last breath. That is the span of generation that we will have. And dapat yung generation natin na yan, may ginagawa tayong legacy so that the next generation will remember not only our own work, our own job, our own expertise, our own influence, but the legacy of God. Okay? And one powerful tool, one powerful way of, leaving a legacy that lasts is that living the legacy of God by sharing the gospel. Grabe mga stars. Alam niyo po, hindi po ako deserving na mag-share ng gospel because I am also imperfect. I am also a sinner. Okay? Pero, isa sa manifestations, mga sombreros, that God is, a merciful God is that He gives chances and that He gives still opportunities for people like us, no, na maging instrumento, maging vessel ng pagbabahagi ng kanyang gospel in spite of the fact that we are not deserving and we're not worthy. Grabe mga sombreros. Alam niyo po, He calls the sinners to repent and He uses the sinners to be an instrument of His goodwill, of His righteousness, and sharing the gospel as a whole mga kasombreros. Kasi kung walang mag-share ng gospel, o kung walang mag-share ng good news ngayong araw o bukas, sino mag-share, di ba? So parang kumaga pa, our life should be lived with a purpose. Hindi lamang tayo dito nabubuhay para lang kumain, para magsaya, para mag-enjoy. But I'm not saying that these things aren't good. They are good actually, and they are such a blessing from God. Yung na-enjoy natin ang buhay, maging happy, gaya na na-mention natin, no? Blessing sila. But there is more to life.
there is more than that, mga kasombreros. There is more to than just eating or drinking or be merry or enjoy your life to the fullest by being you. Yung sasabi nila, we only live once, so you have to enjoy and love yourself. You have to enjoy yourself. You have to make time to get pleasures and enjoy the leisures and be entertained, laugh or cry, all seasons of our lives, mga kasombreros. But beyond that, there is a great purpose of why God created us as human beings. Okay? So, nag-English tayo dito. Pero yun lamang po, mga kasombreros, naman po ay nagustuhan niyo po ang full content ng ating vlog. Maraming salamat po sa patuloy na nagsusubaybay, sa mga nakaka-appreciate ng gospel. Ang masasabi ko lamang po ay lahat ng glory, lahat ng honor, lahat ng kadakilaan, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, mga kasombreros, ay binabalik ko lahat sa Panginoon because He alone deserves to be glorified and magnified, mga kasombreros. Isa lamang po akong instrumento. And maraming salamat po, Kathleen fans, sa mga nagsasubscribe, sa mga nagpa-follow, sa mga nanonood, sa mga nagpo-comment, not only here in our country, pero maging sa labas po ng ating bansa. Shout out po sa mga OFWs, sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Nawa po ay pagpalain po kayo, maging ang mga Pilipino at mga nanonood po ng ating channel sa loob ng ating bansa. Maraming salamat po at I pray for blessing after blessing, mercy after mercy, after mercy shall follow and chase you all the days of your lives. Not only you, but your entire family also. Thank you so much, mga kasombreros and Kathleen fans. See you sa next segment at paalam! Paalam! See you sa next vlog, mga kasombreros. Bye-bye! 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 Bye-bye!